Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kabayan ko. Ngayong araw na ito, ako ay pupunta ng doktor. So, magpapacheck ako ng aking paa. Kasi medyo meron siyang kaunting nararamdaman. Pero matagal na yon, hindi ako masyadong makalakad. Ayan, naglalakad na ako ngayon papunta sa train station. So, nung nakaraang linggo ako ay nakapunta na doon. So yung parang ang ginagawa lang sa akin, yung nilalagyan lang siya ng krema, tapos may nilalagay na machine, may nilalagay na parang maliit lang siya na tinututok doon sa aking pinaka talampakan, para bang hinihilot ganun. Kaya lang syempre high tech, may gamit sila na machine at saka nilalagyan ng krema, parang lotion. Parang manghihilot sa atin na high tech. 3 beses nilang gagawin yon. So bali ay every Tuesday. So ito second hilot na to. Pero wala na naman akong nararamdaman na sakit sa paa. So kailangan lang na gawin kasi naka-schedule na naman to. So let's go. Importante din kasi itong mga ganitong pagpapa-check up, kasi yan lang ang ating puhunan dito sa abroad, kahit naman saan. So ayun, samahan niyo ako, pupunta na ako ng train station. Ayan, nandito na tayo sa train station. Kasi bali ito meron tayo dito walk, anong tawag dito? Ayan, tinatamad ka maglakad, sumakay ka lang dito. Ito yung para sa mga airport, sa loob ng airport. Dito sa mga train station meron din ganito, lalo na kung malapit siya sa mga central station. So ito, malapit kasi ito sa airport, kaya meron ganito. Okay, let's go. Kita-kita tayo dun sa train. Yung train nga pala dito, itong line 4 kung tawagin, wala itong pilot. So self-drive to, self-drive train. Okay, andito na yung train. So ayan, automatic open the door. Okay, dito tayo sa harap. Yan, nakita niyo naman to sa aking mga video. So wala siyang driver, so ngayong magdadrive niya yun. Okay, so kita-kita tayo mamaya ulit. Alam nyo ba, dito sa sa mga train station dito ay sobrang lalalim ng kanilang mga tunnel. Mga ilang escalator pa yung ating aakitin para makadating tayo sa ibabaw. At napakagaling ng discipline nila dito. Kapag dito ay umaakit ng mga escalator, yung mga tao na hindi nagmamadali, sa mga bandang kanan lang sila tumatayo. At yung mga nagmamadali ay umaakit na dun sa escalator sa may hagdan bandang kaliwa. Kaya automatic na sa kanila yun, kahit na wala namang rules na ganun ang gawin. Pero para sa kanila ay in-automatic na ganun ang ginagawa. Lalo na pag ganitong mga rush hour, siyempre nagmamadali. At ayun,
babiyahe sa public transport. So alam na nila yung mga kalakaran, yung mga nagmamadali, ganyan. So kilalang kilala na rin dito yung mga mandurukot. Minsan nga may mga video na nagpapakita ng mga mandurukot, sasabihan sila na mag-iingat kayo kasi may mga mandurukot dito. Minsan ina-announce mo sa train, ayan may mandurukot na mga sasakay, mag-iingat kayo, gano'n. So kilala na yung mga mananakay dito ng train. So at ayun nga, tuloy-tuloy na ang ating biyahe. Yun, kita-kita tayo mamaya dun sa sinasabi ko sa inyo na escalator. Yan, lipat naman tayo dun sa isang train. Bali, dalawang train yung sasakay natin papunta dun sa ating pagpapagamutan, pagpapahindutan. Ayan o. Bandang kanan. Nililibre talaga nila yung kaliwa. So ayan o. Ganyan sila ka-discipline dito. So kung ikaw naman, siyempre gaya ka na rin lang kung ano yung nakikita mo sa kapaligiran mo. Ayan, dito na tayo sa next na train. Okay, bali ay baba tayo ng Gorla Station. Ilang tigil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 station ating sa ating pupuntahan. So after na ang ilang minutong biyahe natin, siguro mga 30 minutes to 45 minutes na biyahe, dito na tayo sa ating pupuntahan. So yan. Okay, yan, bali ay 9:30 na. So makikita na yung kaibahan dito sa abroad kumpara dyan sa atin sa Pilipinas in terms of biyahe. Ayan, kabayan. Ayan. So, nandito na tayo sa pinakabukana ng train station. So, ganito lang dito. Bali, after natin na bumaba dun sa train station, maglalakad tayo ng mga 2 kanto. Kasi, wala ditong sakayan sa mga malalapit na pupuntahan. So, lakad lang talaga tayo. So bali ay ganito dito. Kung gusto mong mag point to point,
mula sa pinanggalingan mo hanggang sa pupuntahan mo, magsasakay ka ng taxi. So alay lakad tayo, kaya medyo less din yung mga sasakyan dito na pakalat-kalat. So medyo marami rin kasi dito yung mga private na sasakyan, yung mga kotse katulad yan, no? Yung daming mga nakapark kasi madali lang kasi ditong bumili ng mga sasakyan, kaya yung mga may trabaho, so kuha na sila ng sasakyan. Wala dito yung mga katulad sa atin, mga tricycle, yung mga padyak-padyak. Ayan, so lalakarin natin mula dun sa binabaan natin hanggang doon sa pupuntahan natin. So bali, ayan, dito siya. Doon yung building na kulay brown doon. Ano lang siya talaga, yung nung nakaraan nagpunta ako doon, kala ko kung ano yung gagawin. So pinahiran lang niya ng krema, tapos meron siyang maliit na gadget na parang nagmamasad-masad sa paa, at mga ilang sandali lang tapos na, parang hilot lang talaga. So ganun sila dito, wala kasi dito yung mga hilot-hilot. Meron dito yung mga therapy ang tawag nila, pero tingin ko ay hilot-hilot din yan. Ayan, sa mga private ka pupunta ng pagpapatherapy, mahal kasi isang session pabayad ka ng 150, so 9,000. So kapag ka ikaw ay member dito ng kanilang healthcare, pwede kang magpa-schedule sa kanilang mga hospital. Mura lang ang bayad kapag ka member ka ng healthcare nila. So kalimitan naman dito ay healthcare member, kahit mga bata. So bali kapag member ka ng healthcare nila at hindi ka nagpunta sa private, ang babayaran mo lang ay donation. Like sa akin ngayon, 3 session, ang binayaran ko lang ay less than 40 euro. 3 session na yon. Bali ito yung puntahan natin. Poro Rehabilitativo Pense. Maintindihan. Ayan. Government to. Nagte-therapy sila ng mga pasyente. So ayan, hanggang na AST Gaetano Pini. Ayan, entrance. Okay, dito na tayo sa loob. Ayan, dito na tayo. So papa-assess sa reception. So kuha tayo ng ticket. So gagawin natin. So ayan, waiting na tayo. So ayan, ito yung gagawin natin. So waiting lang tayo dito. Ganito kalinis yung kanilang hospital dito, kahit public. So dito tayo, waiting lang tayo dito hanggang sa dumating ang tawag sa atin. No. Come si chiama? Hernandez. Hernandez. È la prima che fa? Seconda. La seconda, venga. Ah no, questo è un po' tenere. Ok, questa è la seconda, com'è andata dopo la prima? Va bene. Meglio? Ok.
falce in giù. Oggi la scarpa e la carta. Quale faccio male? No, mi sento solo un po' di fastidio. Ok. No, mi dica dove sente, eh? Niente? Niente? No. Lì. Qua. Sì. Sì. È sopportabile? Sì. Se è troppo me lo dica, eh? Qua va bene? Sì. Sente?
si Mare. Cosa? È normale quello Mare che si sente? Eh sì, perché comunque noi andiamo a stimolare una zona che è infiammata, quindi è normale sentire un po' di male, A posto. Ayun, tapos na tayo. So, sabi ng doktor, pag-apa raw yung loob ng aking paa. So, kaya nung nilagyan nila nung gadget na yon, parang minamartilyo siya. Medyo masakit. Pero kaya naman na tiisin. So, ayun, may isa pa ulit tayo sa susunod sa Grazie. Ayan. Siyempre, salamat. Medyo may kaunting nararamdaman na sakit kahit na matagal na yung nakalipas. So nung ginamitan niya nung gadget na yon, ano pa rin siya, nararamdaman pa rin yung sakit. Ngayon ay siguro may isang taon na, o August to last na naramdaman ko yung sakit na to. So ngayon ay July na, so malapit na mag 1 year, pero yung ating paa ay medyo may paga pa rin sa loob. Pero kung naglalakad naman ako na ganito, hindi ko siya nararamdaman. Kapag ka lang nilagyan ng gadget na yun, parang minamartilyo nga siya, siyempre meron kong kaunting sakit. Kaya naman na tiisin. So ayun, at hanggang dito na lamang, at maraming salamat sa inyong pagsama. So sa mga katulad ko nandito sa abroad, kung meron kayong nararamdaman kahit simple lang, magpa-check up tayo para maiwasan natin na lumala. So porque wala na tayong nararamdamang sakit, katulad nitong paa ko, wala na siyang sakit, pero nung inilagay niya yung gadget na yun, naramdaman ko talaga na masakit siya. So tinanong ko sa doktor bakit siya sumasakit. Ang sabi nga niya ay meron pang namamaga. Wala naman tayong iinuming gamot, so ganito lang. Okay, maraming salamat sa inyong lahat.